General Acorda, pasensya ka at i-reveal ko dito yung napag-usapan natin ng Lunes ng umaga. In chief. So sabi ko, sir, bakit kailangan mo siyang kasuhan? Sabi niya para maturuan siya ng leksyon. Yun ang kanya. Ito ang Wow Trending. Walang sustansya at walang kwenta ang kaso na isinampa ng mismong PNP chief na si Benjamin Lacorda laban kay retired General Johnny Macanas at malinaw na ginawa lang daw nila ito para matakot ang lahat ng mga kumukontra sa administrasyong Marcos. Isa na dito, si Maharlika at ang mga vloggers lalo na yung mga kumakalaban sa administrasyon ngayon na nasa Pilipinas. Noong Lunes, nakausap daw ni Ka Eric si PNP Chief Acorda at ang sabi niya na offend lang daw siya sa thumbnail at sa title ng vlog ni General Macanas. At nang tanungin naman ni Ka Eric si PNP Chief Acorda kung bakit niya kinasuhan si General Macanas, ang sagot daw ng PNP Chief ay para lang daw turuan ng leksyon. Wow! Komento pa ng mga netizen, bakit napakaiyakin ng administrasyon ngayon? Dati, hindi naman ganyan si former President Rodrigo Roa Duterte. Anong meron? Sabay kain ng pulburon. Guilty si Acorda sa picture kasi baka mabawasan ang laman ng sobre para sa loyalty niya dahil bilong siya sa Chosin One ni Kuting at ni Liz Smugs. Ang kapulisan at militar ay hindi na tagapagtanggol ng saligang batas at ng taong bayan. Yan po ang totoo. Mabigat ang kalaban ng mamamayan kaya dapat talagang magkaisa na tayo. Ang dami na nilang kinasuhan pero ang mga smugglers ay nasa tabi-tabi lang, wala pang kaso. Matanong lang po, kahit anumang ipupukol na issue laban kay General Bronner at General Acorda, dapat bang patulan ang sariling opinyon ng isang ordinaryong mamamayan? Kung wala mang itinatagong kabulastugan, personally, kung meron mang isang ordinaryong mamamayang maghayag ng sariling opinyon ay dapat pakinggan at gamitin upang maituwid ang mga pagkakamali. Hindi ko po itatanggi na kami sa CPP, kami dito sa, SMNI, Laban Kasamang Bayan, kami po ay nagpapasalamat kay General Johnny Macanas, kay Captain Dado Enrique, sa mga vloggers, independent digital media practitioners, pati na po sa mga PMA alumni and graduates na nagpirma, sa mga mamamayan, sa netizens, sa public opinion na dumagsa in favor of SMNI, Ma'am Lorraine, Ka Eric, kaya sa nangyayari na panggigipit gamit po ang kapangyarihan ng gobyerno, especially sa House of Representatives. Hindi po namin mababayaran ang aming pagpapasalamat at pagkilala sa inyong naging paninindigan at pakikipagkaisa sa amin. Hindi ko rin po itatanggi sa programang ito na I have a personal friendly relationship also kay Chief PNP General Acorda nang siya colonel pa, nang siya po nasa Directorate for Intelligence. Pero kami po ay magbibigay ng aming kuro-kuro as individual commentators sa programang Laban Kasamang Bayan sa online episode na ito. Una po, naniniwala ako, personally, at kami din sa Laban Kasamang Bayan, ang kalayaan at karapatan sa malayang pamamahayag, malayang pananalita, freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Ito po ay mga fundamental na mga karapatan na dapat ay hindi nilalabag at dapat ginagarantiyahan ng batas, ng gobyerno at ng mga opisyal ng gobyerno. Inviolable. Fundamental rights. Yun pong ibig sabihin. So balit ako rin po ay naniniwala na may mga hangganan po ito. Hindi po ito absolute. The way we are also governed by that. Yung cyber law, cyber libel, defamation, oral or whatever na pagpapahiya ng tao, yan po ay mga limitations ng batas para po hindi maging absolute ang pag-abuso o hindi maabuso ang karapatan na ito. Pero nauna pong sinabi ng batas, the right to freedom of expression, free press, and free speech are fundamental, inherent, inviolable rights. Nilalagyan lang po ito ng mga limitasyon ng batas, particular kung paano ito i-exercise under responsibility and accountability of individuals na gumagamit ng ganitong karapatan na dapat alam niya na ito'y matuwid at para sa ikabubuti. Ngayon, hindi po namin saklaw kung ano po ang content ni General Macanas sa kanyang vlog. Why was he being sued for cyber libel? Ang pagkakawa ko, ma'am, nakausap ko si General Acorda, hindi siya tumututol o pumipigil kay General Macanas na magsalita.
Kasi pananagutan naman niya yon sa kanyang karapatan sa pagpapahayag at karapatan niya yon. Na-offend daw siya, ma'am. Ito General Acorda, pasensya ka at i-reveal ko dito yung napag-usapan natin ng Lunes ng umaga. Na sinabi mo na bakit gagamitin yung picture ko. Picture ni General Acorda at picture ni General Bronner, Chief of Staff ng AFP, Ma'am Lorraine, Miss Ina Bladder Franco, at si General Acorda ay Chief of the Philippine National Police. Sa gitna ang picture ni BBM. At nakalagay parang clickbait o headline na AFP, PNP generals withdrawing support from BBM, tapos may question mark. Sabi niya, bakit kailangan ilagay ang picture ko doon at picture ni General Bronner para magkaroon ng malicious insinuations na kami ay namumuno sa pag-withdraw ng support sa presidente na aming Commander-in-Chief. So, yun po ang kanyang contention. Kaya sabi niya, unforgivable. Personally aggrieved. Ganon? Ang Was he dating sa concerned kanya, about the national security or what? What was it? because dahil siya ay Chief of National Police, ang dating na pag hindi na-explain yon at hindi gumawa ng aksyon na legal, at nagpatuloy ang pagkalat nito, maglalabas na kinukonsinti niya ang panawagan of withdrawal of support tantamount to withdrawal of their loyalty to the Commander-in-Chief and questionable actions related to the constitutional relations of Commander and Commander-in-Chief. So sabi ko, sir, bakit kailangan mo siyang kasuhan? Sabi niya, para maturuan siya ng leksyon. Yun ang kanyang punto. Kaya gusto ko rin kunan ng opinion si Ma'am Lorraine, si Miss Ina, at si Brother Franco, because sasabihin ko, I also appreciate how General Macanas bravely stood by us. Ako, si Ma'am Lorraine sa SMNI, and how he consistently explained to us sa mamamayan through his opinions and vlog kung paano niya ginagarantiyahan ang pagtatanggol sa karapatan namin at ng SMNI in behalf of the Filipino people. Nakakalungkot na kinasuhan na pala siya nung Monday ni General Acorda. Both of them ay kinikilala kong mga kaibigan. So I have to refer muna kay Ma'am Lorraine, kay Miss Ina at kay Brother Franco before ako magbigay ng aking sariling synthesis of my position. Ma'am Lorraine. Yung sa akin kasi walang personalan ito, no? Walang kaibigan, walang ganyan pagtungkol sa when we're talking about issues like this, no? And what bothers me over and above everything else, no? Ang napakahalaga na karapatan, that right of free expression. Lalo pa ngayon, that's the internet now, no? That's the nature of the beast, na talagang kailangan maintindihan niya ng mga gumagamit ng internet, di ba? It's a very, kaya nga game changer siya, iba siya, so kailangan intindihin niya siya. And yung karapatan ni General Macanas, tingin ko dito, ay nasusupil. And the way I understood it kasi when I was still in government, no, at that time, I was with the Office of the President. It's a very powerful position. The way I see it now, no, yung optics sa akin, is that the most powerful police, no, the chief PNP, is taking on a civilian. Yeah, he's a retired general, no, but he is a civilian as well. And who is General Acorda? He's the chief PNP. He has in his command the whole police force, and he's taking on an ordinary citizen who just expressed his opinion, no. And yung nature of course, no, parang merong linya na sinasabi na hindi mo talaga, you don't cross. Kay General Acorda, sa opinion niya, nag-cross yung line by using his photo. Then, why don't you just issue a statement? I mean... disclaimer. And it was contradictory to what the spokesperson said earlier, that there's no need for a loyalty check kasi solid naman ang police force behind the president, di ba? So, why will you be threatened by an ordinary citizen who's just expressing his opinion? Kasi sa akin, sa isang demokrasya, no, it was made very clear talaga to me na by the former president and by my father, that the right to free expression is a right above all else, especially in a democracy. No, so you would err on the side, I would err on the side of freedom of expression. Especially so, when I was in the office of the president, I'm telling you, kung ano man yung sinabi niya, ginawa ni General Macanas, kung ano man yun, no? The president and all of us, but more so the president, the former president, napakaraming putik na ibinato dyan hanggang sa international community. Meron ba siyang dinemanda? Yes. Wala. No, wala. Kasi ang understanding namin doon, pag ikaw ay opisyal, no, ang napakamakapangyarihan mo. And if you take on a civilian, it's a punch down. Yes.
No, whereas the general right now, it's really a punch down. Papabayaan mo ang civilians kasi Correct. punch up naman yun eh. Yes, ma'am. He's a farmer. He's retired. Does he have any man in his command? Wala naman eh, 'di ba? So that's the whole thing about this administration that worries me so much is how they're easily threatened by civilians. The taking down of my Facebook account was deleted. When was this? August, September? No? So and all of that, no? And yun ang nagiging hallmark ng Marcos administration, onion-skinned. Yeah. No? Yan. We were detained arbitrarily and illegally because we questioned the speaker's travel expense Yeah, as and- if na bawal gawin yon. And yan yung kung bakit suspended ang laban kasama ang bayan because we questioned. Yan ang official reason na binigay ng MTRCB. Yeah. Tama. Ma'am, thank you for that Yes. opinion. Miss Ina and then Brother Franco. Miss Yes, Ina. yung una kong nalaman ito, Tima, ang una talaga lumabas sa isip ko, talaga, pinatulan niya yun. Parang ganun. I mean, seriously, di ba? I mean, shocking. Yeah. Pinatulan niya talaga yung ganun. Kasi parang, The chief ano PNP. The chief PNP, di ba? Kasi usually, sanay naman ng ating government officials, sa totoo lang di ba? Yun yung assumption natin, tulad nga nabanggit yung Onionsky, di ba? Talaga sanay sa kritisismo, paninira. Yayakapin mo yun. Pero bihira talaga akong nakakarinig na pumapatol eh. Noon even dan, nabanggit mo si dating Pang Rodrigo, bihira yun. Unless talaga nakakasira. Kasi lahat naman, individual, institusyon, afforded ng constitution natin na depensa niya kanilang sarili. Kung talaga naapakaan na yung kanilang pagkatao. Kaso nga ba, nung idudugtong ko rin to sa nangyari itong sa atin last time, na nagtanong or kung napakan ba, nasaktan ba ang kanyang ego or what, di ba? Pinagsagan yung kanyang kapangyarihan. So parang yung nakita natin na minsan napapatanong din talaga ako, masyadong sensitive opinion siguro itong ating pamahalaan ngayon, no? Pero on the other side, Miss Ina, excuse may me. punto naman. Ang sabi mo, parang sa tingin mo, ang dating nitong ginawa ni General Acorda sa pag-file ng kaso against General Macanas is muscle flexing. Parang ganun. Hindi ko, this is not personal. Dinitingnan ko sa general, Sige. kasi parang hindi lang naman si Chief PNP ang nangyari, di ba? Itong sa Congress din na... And then si General Bronner, sabi ng mga Susunod. balita, ay susunod na mag-file ng kaso. Because Then, of the destabilization, ang issue. context nila ay nagde-destabilize si General Macanas. Really? Yes. An So, ordinary ibig sabihin- citizen can sabi. Ibig sabihin, makapangyarihan siguro si General Macanas para makapagsabi ng ganun at maniniwala din sila na kaya maglunsad ng destabilization effort. Ganun po ba yung sinasabi natin Did they dito? say, may question ako, did they say how General Macanas Yung ma'am, yung title ng destabilized? yung title ng Hindi kanyang ko nga napanood blog, yun. yung Talaga? AFP generals and PNP generals Ilan ba ang followers withdrawing niya, support from BBM. Sabi nila ito ay maliciously imputing not only against their persona but because of the chain of command. Yes. Lumalabas na tinarget ni General Macanas daw si General Bronner at si General Acorda to create confusion and to promote and foment destabilization agenda among the ranks of the security sector which could not be a license for free speech kasi yan ay may mga limitation sa batas. Well, that's the claim of General Acorda. Yes. General And Bronner one more. is yet to issue an official statement. Yun nga,